sa pag-pick up ng pera at pag-deliver sa persons designated by BP Sara. Sa ngayon, nasa Annex 2 din yung taong yon, and hinahayaan lang namin makapag-isip-isip para magsabi na rin, mag-execute ng affidavit. Kaya lang yung iba kasi raw natatakot kaya hindi pa lumulutang. Bukod doon, of course, yung contents ng mobile phone niya, na nandun yung mga pictures kung saan niya iniiwan yung sasakyan, kung saan niya pinipick up yung kotse na puno ng pera. Marami daw po ng ebidensya ron. And text messages and call logs na magkoconnect kay BP Sara and other persons na katransaksyon niya po. Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bob's TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at ito, pag-usapan natin mga babayan, no? Kahapon ay, tama ba kahapon yun? Sinagot ng Vice President yung mga paratang nung nagpakilala, di ba, na dati niyang tauhan daw. Bagman, di ba, Bagman daw, sinasabi. yes. Si Ramil Madriaga. Ngayon, dahil sinagot ng Pangulo, tingnan Ng natin, Vice President. ay ng Vice President rather, ni Vice President Sara Duterte, yung Yes. mga paratang na ito. Ano ngayon ang itutugon ng kampo nung nag-aakusa ni Ramil Madriaga? At para mabigyan po tayo ng paliwanag hinggil po dito, makakausap po natin ang legal counsel ni Ramil Madriaga, si Attorney Raymond Palad. Attorney, magandang umaga po, Robert at Victoria sa Tandem Good ng morning po, Bayan. attorney. Hello, good morning Robert and Vicky, pati sa mga nakikinig sa inyo. Good morning po. Unahin na natin, sir. Go. Basically, sinasabi po ni VP, sinisiraan siya ni Ginoong Madriaga at possible kasi baka meron siyang presidential bid. So, pamumulitika ang lumalabas na kanyang statement. Ano po ang reaction po ng inyong kampo? Hindi niya hinaharap yung issue na ibinato sa kanya. So yung reason kasi na everything is politics, yun lang lagi ang sinasandalan niya. Dahil nga, siyempre politiko siya, talagang lahat ng sasabihin niya, lahat politika. Pero malinaw naman po yung, doon sa pagkakabasa ko doon sa statement niya, itinatanggi niya yung personal na pagkakakilala. Which is, Correct? napatunayan namin magkakilala talaga sila. May kumakalat na video footage kahapon. Makikita mo doon sa pagsalubong sa kanya during the campaign noong February 6 or 7, 2022. Siya pa ito naghahanap kay Ramil Madriaga, ang tawag pa nga niya, Sir Ram. So, nandun ba yung paggalang? Makikita mo doon na kinuha niya yung watawat doon sa isang supporter. Tapos sabi niya, Sir Ram, malambot pa yung pagkakasabi nun. Tapos sabi ng mga supporter, Kuya Ram, hanap ka ni Mayora. So, yung video footage na yun, isa lang yun sa pinangahawakan namin to establish yung relationship. So, parang, imagine mo, ikaw ang national convener ng ISIP, tapos sasabihin hindi ka kilala. Samantalang may isang video footage na yan nakuha namin. In fact, nahirapan kaming hanapin yan kasi deleted na yan sa Facebook post nila. Nakita lang namin yan sa YouTube, hindi na nabura yan. So that shows na-establish namin yung relationship. Sir, can you walk us through lang? Paano nga ba nagsimula yung relationship? Ano ba si Ginoong Madriaga kay Vice Presidente? Ano naging role niya? Oo. Well, according to his affidavit, no, nakilala niya noong 2018 si Mayora dahil pinakilala siya ni former President Duterte. Doon na nagsimula yung kanilang relationship, and up to the point na nagbuo siya ng tinatawag na ISIP, na ang sabi niya is Inday Sara is my president movement. Siya ang national convener noon. Kaya mapupuna mo dun sa campaign nila, lagi sila naka-t-shirt ng green. Ang supporter nila ISIP. National convener siya ron. Napakalaking factor yung ginampanan niya roon dun sa support group. Hanggang sa manalo si BP Sara for si Mayor Sara for the BP post. At nagtuloy-tuloy na yung kanilang relationship doon hanggang sa pinagkatiwalaan siya doon sa mga paggawa ng mga bagay about money, kagaya ng nasabi niyo. Sir, attorney, syempre ang tanong din dito, bukod sa naging tugon ng Pangulo na ingay lang ito, para siraan lang siya, ang kanyang, ay ng pangalawang Pangulo, ang kanyang reputasyon, sorry, ba't ba pagi nababanggit ko, Vice President, yung kanyang reputasyon, ang tanong po dito, ano ngayon, bakit ngayon lumabas itong si Sir Ramil para sabihin lahat ng ito, ng naging transaksyon nila, kung hindi ba talaga niya hinaharang yung possible na pagtakbo ng Vice Presidente? Yung pinaka-rason daw niya is that gusto niya matigil yung mga usapin, yung mga impluwensya, masamang impluwensya na dala ng Pogo money.
na kung saan marami siyang pick up and delivery sa iba't ibang politician. So basically yun. Tapos yung sasabihin mo siguro na bakit ngayon lang, October or November, Opo. yun lang siguro yung pagkakataon na nagkakilala kami dahil doon sa kanyang efforts na sumulat sa ibang congressman, Opo. sa iba, sa Quadcom, kay Senator Risa, hindi ganong nabigyan ng pansin. Opo. Marami siyang sinulatan noon habang nakakulong siya. Hindi siya nagkaroon ng opportunity. Remember, nakakulong siya, limitado yung kanyang communication. It just so happens sa pagbisita ko lagi doon sa Annex 2, nakilala hanggang sabi niya pwede kong pagkatiwalaan to si Attorney Palad. Opo. Sa kanya dinisclose yung mga bagay na yun. Hindi ko kasi siya mapagtiwala kung sino lang ang lawyer na lalapit sa kanya. Opo. Masyado Opo. siyang namimili po ng kausap. Opo. Attorney, paano ninyo ite-take yung naging pahayag ng Vice President? Kasi, di ba, ang nagiging comparison po kasi, nung naglabas ng statement si Zaldico, video statement, sabi ng pangalawang Pangulo, kapani-paniwala. Itong kay Ramil, na idinadawit siya na pinanumpaan ni Ramil Madriaga, itong affidavit niya, parang pan-distraction lamang. Napaka-selective nga po ng mga acceptance nila sa mga lumalabas na balita. Pag pabor sa kanila, papaniwalaan. Pag hindi pabor sa kanila, sasabihin nila politika. So, dapat siguro kung talagang gusto niyang i-deny yung kanyang pagkakilala kay Mr. Ramil Madriaga, mas maganda mismo sabihin niya yun sa isang interview, hindi yung press release lang. Kasi pwedeng i-disown yung press release na pagkakamali lang ng staff niya. Kagaya ng allegation doon na prior criminal record. Wala pa ho siyang criminal record. Maaring nakasuhan siya, nakulong siya, pero inabsuelto siya ng Supreme Court. So, hindi tama lahat yung sinasabi doon na may prior criminal record. Kung may prior criminal record yung tao, bakit pala siya naging convener mo doon sa isip? Siya pa yung ginawa mong tagahawak ng isang bagay doon during the election. So, idinikit ni VP Sara yung pagkatao niya kay Ramil Madriaga. Hindi niya may tatanggi yun kasi napakaraming pictures na nakuha kami sa Facebook. Antayin pa natin kung makukuha natin yung mobile phone ni Ramil Madriaga sa korte. Mas marami pa hong laman yun. Oo. Isa pa dyan, sir, nabanggit mo nga, attorney, di ba may pending case siya? Tama po, nakapiit pa rin siya dahil sa kasong kidnapping. Tama po, Attorney Raymond? Tama po yan. Opo. Ang sinasabi naman po ng iba, posibleng nag-iingay siya para gawin siyang witness at para yung kaso niya ay maibasura at pakinabangan ng publiko at ng mga ibang opisyal, ito mga statement niya laban sa pangalawang Pangulo. Malinaw po yung sabi ko sa kanya. No? Hindi siya pwede, nung tinanong ko nung sabi kong ilalabas natin to, kung anong demands mo. Wala, sabi niya, attorney, basta tulungan mo lang ako ng representasyon. Tulungan mo ako dun sa kidnapping case ko. Okay na ako dun kasi 6 kaming akusado ron na kaya namin patunayan na inosente kami dun sa charges na yun. So, wala akong trade-off dyan na magtitistigo siya, i-drop yung kaso. Hindi yung mangyayari yun sa ngayon kasi ang private prosecutor po ng kidnapping case na yun, si Attorney Roque. So definitely hindi papayag si Attorney Roque na iurong yun ng ganon-ganon lang. Sino bang involved dito sa kidnapping na to, sir? And doesn't it diminish yung kanyang credibility dito sa Reputation kanyang niya, accusation sa pangalawang Pangulo? Ang involved dyan yung dati niyang pinagtrabahuhan na according to Ramil, mga POGO operators din at na-involved na sa smuggling ng mga meat products. Recently, I think December 11, na-raid na naman yung kanilang warehouse sa Nabotas. Nahuli yung kanilang kumpanya na nag-i-smuggle. According to the report, ni-raid na si IDG at Department of Agriculture. Ito yung pamilya nila Margaret Lu. These are the people na nag-complain ng kidnapping doon kay Ramil Madriaga na ang lawyer, na aside from being POGO operators daw, ang lawyer is si Attorney Roque. Doon na nagdugtong-dugtong yung problema na yun. Pero yun nga, sir, yung pangalawang question, doesn't it diminish yung credibility nitong accusation niya laban sa Vice President? Well, yung credibility kasi is up to the court. Kasi remember, pending pa lang yung criminal case, hindi pa siya convicted prisoner. If you will go back to the past, nung panahon ni Congresswoman De Lima, the government utilized, weaponized the convicted prisoners. Sila yung mga nakakulong noon sa Munti, dinala pa sa Kongreso, nilipat pa sa NBI para proteksyonan to testify against then Senator De Lima. So hindi pwedeng sabihin ngayon nung ibang tao na let's say sa Duterte camp na walang credibility yan kasi may pending case. Yung administrasyon nila use those witnesses convicted pa to testify against De Lima and I think around 7 or 8 persons
doon sa top 3 illegal drug cases. Pero nabasura nga yung mga cases na yun because they cannot prove yung conspiracy to commit illegal drug trading. So lahat naman po sa batas natin, all persons are qualified to become witnesses po. And doon naman po sa accusation na, doon sa statement na siya ay bagman. Ayan. Ano po ang supporting, may video ba? May ebidensya po bang pinanghahawakan si Ginoong Madriaga? According to him, yung kanyang mobile phone na binigay ni former President Duterte is nasa korte. Doon daw talaga nakalista meron siyang ginawang diary doon ng lahat ng kanyang lakad at mga pictures ng pick-up ng pera, deliveries ng pera, kinukunan niya. So, that's why we requested the Ombudsman and the NBI to request the court to conduct forensic examination ng kanyang 3 mobile phones. Sumulat na po kami sa Ombudsman at sa NBI and hopefully through the power ng subpoena ng Ombudsman, baka ma-secure yung mobile phone na yun at ma-forensic examine po. Attorney, tama ba, consistent yung sa sinasabi ni Ramil na ang Vice President tumanggap ng mga donasyon ng kampanya mula sa mga Pogo money? Yes po, ang sabi niya is that siya ang nagpipick up ng pera sa mga Chinese personalities na identified sa Pogo operation. Alam niya kung saan siya kumukuha at pagkakuha niya ng pera, ihahatid niya, depende kung saan siya ipapahatid sa kanya. So, nung last visit ko sa kanya, 2 days ago, itong Sabado, he even mentioned delivering monies to 2 senators and around 4 congressmen using Pogo money. So, malinaw ang kanyang recollection at ang sabi niya, lahat yan Pogo money. Kung saan ko kinukuha yan, puro Pogo operators mga nakatira dyan. Opo. Medyo mabigat po kasi, attorney, itong accusation na to kasi hindi lang siya basta tumanggap sila mula dun sa Pogo money. Kung kumampanya ka, tumanggap ka ng pera mula sa Pogo na nanggaling ng China, hindi parang malinaw na paglabag to sa konstitusyon natin na nagpapapondo ka sa ibang bansa. Pero ano po ang magiging, syempre, ito na naman tayo, ano ang magiging ebidensya? Paano mapapatunayan lahat ng ito na sinasabi ni Ramil Madriaga, sir? Meron, according to him, meron siyang isang kasamahan, co-accused din niya, a certain Richard, na nakasabay niya ng ilang beses sa pag-pick up ng pera at pag-deliver sa persons designated by BP Sara. Sa ngayon, nasa Annex 2 din yung taong yon. And hinahayaan lang namin makapag-isip-isip para magsabi na rin, mag-execute ng affidavit. Kaya lang yung iba kasi raw natatakot kaya hindi pa lumulutang. Bukod doon, of course, yung contents ng mobile phone niya, na nandun yung mga pictures kung saan niya iniiwan yung sasakyan, kung saan niya pinipick up yung kotse na puno ng pera. Marami daw po ng ebidensya ron. And text messages and call logs na magkoconnect kay BP Sara and other persons na katransaksyon niya po. At panghuling tanong na lang po, attorney, ano ngayon yung siguro plano? So ngayon, nakakulong si Ginoong Madriaga, sumagot naman si Vice President. And from your end, as his counsel, ano ang inyong plano moving forward? Well, sa amin, nakapokus kami na ma-forensic examine yung kanyang mobile phone and hoping kami na yung Ombudsman will be sending representative lawyers to further interview, conduct investigation kay Mr. Madriaga doon sa Annex 2 po. If they can validate, they can interview, conduct further examination para magkaroon ho ng additional information ng Ombudsman diretso from their mga people nila na siyang magtatanong kay Ramil Madriaga po. Okay. Sige, sir. Patuloy kami makikipag-ugnayan para po sa updates pa rin dito po sa matter na ito. Maraming salamat po, attorney.